Morning guys, react lang tayo sa FIBA Puso. FIBA Puso. Yung game kagabi, magaling. Ang galing yung galing ng mga players natin. Kaya lang ako magre-react. Syempre, what if andun pa rin yung what if. What if yung lineup, may na iba nga pala sa lineup Ang pumasok sa lineup sila Pogoy, si CJ Perez and si Keeper. Which is okay naman. Wala akong sa capacity nila. Ang galing nila. Kaya lang may yun nga yung sinabi ko sa last video, yung mga moments na pwede magkaroon ng disadvantage. And yun. Okay, una, siguro discuss natin bago yung mga players na na sinabi ko. Napansin ko yung kay Kai Soto. After na hindi siya maging successful kay Towns, pinangkuna siya ni Chad Reyes. Alam mo, kailangan natin ng big. Si Kai Soto, kung na-maximize lang natin yung game niya, ang lakas nun, 7-footer pa rin, 7-2 pa rin siya. Eh kung hindi niya kaya si Town, sana binigyan natin ng ibang role. O binigyan natin yung ibang player para depensa niya. Yung rebound, tsaka alam mo, sa totoo lang tayo nagbabasketball tayo. Pag alam natin na may matangkad, ang option natin, pwersahin siya. Pero what if hindi siya yung bantay natin? May bantay tayong iba, tapos hahabulin tayo ng matangkad. Yun ang bakit hindi ko naman, bakit di na maximize kay Soto. Yung advantage pa niya, pag nakuha ni Kai Soto yung shooting, pwede siyang tumira sa labas. Tsaka yung option yung may nangyari na magda-drop pass, si Kai Soto madaling hanapin. Siguro mas madali siyang bigyan ng bola sa taas. Kasi matangkad siya kahit sa inbound Kung mo problema silang magpasa ng bola, pag tinaas, minsan sobrang taas. Tsaka minsan syempre, baka mas abot nung bantay yung bola kaysa sa pinasahan natin kasi mas athletic tsaka mas malaki. Okay? Yung sinabi ko lagi yung meron na tayo pero hindi natin na ma-maximize yung need for big guys. Kung mapapansin nyo sa defense, sa defense, pag nakawala na yung yung bantay na malaki, wala rin magagawa yung depensa natin. Diba? Although nakaka-steal sila, pero kung makikita nyo, wala na, parang shoot mo na yan o dunk mo na yan o layup mo na yan. Parang gano'n na yung nangyari. Sa offense naman, kung makikita nyo yung yung last after nawala si Clarkson. Nawala si Clarkson, hirap na hirap silang mag-execute ng play sa labas kasi alam nila, pag tumira sila sa labas, sila Pugoy, pwede silang abutan ng depensa kasi maliit sila Which is, sabi nga, bakit hindi si Abando pinasok? Si Abando kasi, kahit kasing liit nila, pag tumira si Abando sa labas, may elevation siya So kahit matangkad din yung kalaban, dahil elevated yung jump shot niya sa labas, sa tres, may chance na ma-shoot niya yun na hindi mabablock. Tsaka mukhang mas mabilis mag-release si Abando kaysa kay Pugoy. Diba? Yun. So, ibabalik natin ulit. What if nandun sila Tamayo, Baltasar, and yung batang guard si Harris? Unahin natin si Harris. Harris and Clarkson. Kaya sinasabi ko, bakit di ko kailangan yung maliliit na guard? Sinabi ko sa last video. Tingnan nyo kung ilang beses ginamit yung guard na maliliit na nandun na nakasama sa lineup. Diba? Hindi rin nila na-rotate. Andun si CJ Perez. Hindi rin na-rotate. Andun si Abando. Sandali lang din ginamit. Kasi marami kayong guard Tapos pagdating sa loob, ang sinasabi ko nga, huwag katakutan yung point kasi nandun naman si Clarkson. Ang naging point guard, si Clarkson. All around si Clarkson. Diba? If nandun yung Harris, yung batang guard, yung batang lumaro sa atin, may magkakaroon ng advantage yun Diba? Tapos kung nandun sila Baltasar, tsaka si Tamayo,
Si Towns, pag nasa labas o pag nasa loob, oh, Tamayo, wala kang gagawin kung hindi bantayan si Towns. Box out mo siya. 'Di ba? Kahit di ka tumira. Pero knowing Tamayo and Baltasar, pag sila nasa loob, mag-i-stretch sa labas yung depensa ng ng Dominican kasi titira sa labas yan eh. Pwede silang tumira sa labas, pero silang tumira sa loob. 'Di ba? 'Yun. Although talagang galing nila Ramos in spite na maliit sila. Tsaka yun lang, yung pagod, yung rotation. Guys, alam naman natin na nakakapagod ang basketball. Lalo na pag alam natin athletic din yung kalaban natin at malalaki. Yung effort na ibibigay natin dyan, grabe. Talagang napakalaki. Yung rotation, lalo na yung kay Clarkson. Ako binabantayan ko yung galaw ni Clarkson. Although alam ko matakbo siya ng takbo sa NBA. Kaya na sa NBA, pag napagod siya, meron siyang pwedeng bigyan ng bola eh. Marami siyang option. Sa Gilas, medyo lesser eh. Alam mo yung hindi ganun ka-dominating yung mga kakampi niya. Hindi kagaya sa na pwede siya magpahinga. Parang talagang sagad-sagad yung time niya. Tapos yun nga, si Kai Soto, hindi man lang sinama sa rotation. Si Abando sa guard, hindi man lang sinama rin sa rotation ng huli. Talagang halos bangko talaga. Yung last pa, noong time na nawala si Clarkson, lamang ang Dominican. Sabi nga, nanonood kami ng tropa, bakit hindi mag-time out? Hindi mag-time out, nagkakagulo sa loob yung Gilas. Bakit hindi sila mag-time out? Diba? Nag-time out ang Gilas, 1 minute. 1 minute, parang 5 points yata yung lamang. Ano pa magagawa nung, ang hirap na nun, 1 minute. Para sa akin kasi ano mo yung asar na asar ako sa Ginebra, ginawa rin to ng Miami. Yung bang kinakat yung oras. Kinakat nila yung oras. Every time na lamang ang kalaban, tinitingnan mo yung ball possession eh. 'Di ba? Hangga't hindi ka lumalamang, hangga't hindi ka tumatabla sa kalaban, patay mo yung oras, gumawa ka ng paraan. 'Di ba? Iyan mo yun, hindi yung re-relax ka. 3 minutes, lamang ng 3. Ayan mo, dahan-dahan lang tayo. Guys, yung pa isa sa inaano ko kaya ayoko sa veteran natin. Veteran commentator. Hindi ko gusto talaga yung mga comments niya. Comments niya sa player, comments niya sa game. Masyado na sigurong old school, pati yung commentator natin. Okay? So yun, okay yung ng Gilas. Ito, lang to, bilang amo yung na supporter. Nandun man, galing para lamangan nila and almost talunin yung Dominican. Kaya lang may panghinayang sa part natin. Syempre kasi pwede manalo eh. Tapos may line up tayo na pwedeng tumapat. Yun yung meron tayong line up na pwedeng lumaban. And sigurado, in-expect din ng kalaban yun na may players sila natatapatan na hindi nangyari. Yun lang. Pero okay. So far, okay Gilas. Kaya, sa next game, sana makakorek. Makakorek yun. Yung play execution, yung players rotation. And si Clarkson, okay siya. Dahil as a point, kaya lang, bigyan natin ng rest. Tsaka bigyan natin na paabutin natin siya hanggang last minute. Okay? Kawawa naman yung tao na nagpipilit. Tingin ko yun ang naging lamang ng Dominican eh. Natapos yung game na nandun yung nila, yung star player nila. Tayo natapos na nawala si Clarkson. Although good effort pa rin sa part ng mga naiwan, lalo na si Junmar and Ramos. Si Thompson, syempre, role player yon. Magaling pa rin yung ng roles niya. Pero si exceptional si Edu, Fajardo and Ramos. Galing. Congrats guys. Congrats Gilas. Laban lang. Sa next game, manonood pa rin tayo. And syempre, susupport pa rin tayo. O hindi negative to Ito sa akin constructive side lang. Hindi ako kasi syempre, alam naman natin sabi ko nga nung first video, magagaling yung nag-construct ng Team Gilas. Iba yung level ng mga yon. Ako hanggang kali-kali lang. Okay guys? Kita-kits ulit tayo sa sa susunod na game. Laban lang.
Go Gilas, puso.